Magandang araw sa inyo mga bata. Ako nga pala si Teacher Diana na inyong tagapagkwento. Sa araw na ito, kukwentuhan ko kayo ng isang kwento. Tiyak na mapupulutan ninyo ng magandang aral na maaari ninyong magamit sa pang-araw-araw ng buhay. Ngunit bago tayo magsimula, atin munang alamin ang mga salitang maaari nating marinig mamaya sa kwento. Meron ako mga salitang inanda na maaari nating marinig. Una ay ang salitang kuneho. Ang kuneho ay maririnig natin mamaya sa kwento. Ito ang litrato ng isang kuneho. At kung atin itong babanggitin, kuneho. Pangalawa, ang salitang pagong. Ang pagong, ito naman ang kanyang litrato. Kung atin itong babanggitin, pagong. Pangalawa, ang salitang mabilis. Ang mabilis, kung atin itong babanggitin, mabilis. At ang pangalawa naman ay mabagal. Mabagal. At kung atin naman itong susubukan para sa panginusap, basahin nga natin, ang pagong ay isang hayop na mabagal. Narinig natin ang salitang pagong at ang salitang mabagal. At para naman sa salitang kuneho, ang kuneho ay mabilis maglakad. Narinig natin ang salitang kuneho at ang salitang mabilis. Ngayon, nalaman na natin ang mga salitang maaaring nating marinig mamaya sa kwento. Ngunit, may ilan munang mga katanungan si Teacher Diana. Sino sa inyo rito ang mabilis tumakbo? At sino naman ang palagian ninyong kasamang tumakbo? Sa tingin nyo, sa kwento, ni na pagong at kuneho, may nagtagumpay kaya sa kanila sa karera? Malalaman natin yan sa ating kwento na matatang. Ang kuneho at ang pagong mula sa pabula ni Aesop na isinalin sa Pilipino ni Jassy C. Ocampo. Tayo magsimula? Noong unang panahon, mayroong isang maliksing kuneho. Mabilis siyang tumakbo. Lagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang taglay mabilis. Isang araw, nakita ng kuneho ang pagong na mabagal na naglalakad. Tinawanan na ito. Kaibigang pagong, napakabagal mo, sabi niya. Sino nga ulit ang mabagal? Kamusta, kaibigang kuneho? Tama ka, mabagal nga ako. Alam kong napakabilis mo. Nais mo bang magkarera tayo? Sabi ni Pagong. Talaga bang hinahamon mo ako? Wala kang pag-asa sa akin. Pero sige, pagbibigyan kita, sabi ni Kuneho. Nagsimulang mag-unahan ang Kuneho at ang Pagong. Mabilis na tumakbo ang Kuneho. Lumingon pa siya. Napakalayo pa ng Pagong. Hay, matagal pa bago ako maabutan ni Pagong. Magpapahinga muna ako dito, sabi niya. Naupo ang kuneho sa ilalim ng isang halamnan. Nakatulog siya sa paghihintay. Saan nga ulit naupo ang kuneho? Samantala, nagpatuloy lang ang Pagong sa paglayakad. Maya-maya pa, nalampasan na ng Pagong ang natutulog na kuneho. Lumipas ang ilang oras. Nagising ang kuneho. Nakita niya na malapit ng Pagong sa dulo ng karera. Nagmadali siyang tumakbo para habulin ng Pagong. Gayunpaman, nahuli siya at natalo sa karera. At sa huli, tuwang-tuwa naman ang Pagong sa kanyang pagkapanalo. Ngayon, tapos na ang kwento ni Kuneho at ang Pagong, ating nalaman na ang nanalo sa karera ay si Pagong. Ang kwentong ito ay tila'y mapupulutan natin ng mga aral na hindi dapat natin maliitin ng ating kapwa kung siya man ay may maliit na kakayahan o mahina ang kanyang pangangatawan o saan man. At ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kahit man mabagal ang proseso ng iyong mga paggawa, basta't ika'y masinop o masipag sa iyong gawain, tiyak na ika'y magtatagumpay. Ngayon, darako na tayo para sa ating mga aktibidad na ating gagawin. Para sa ating activity 1,
pinamagatang Sino Ka? Ito naman, ating aalamin sino ang mga tauhan sa kwento. Panuto, tignan at tukuyin ang dalawang tauhan, kopyahin sapat lang ang salitang naglalarawan sa kanila. Ang gagawin natin, tutukuyin natin sino rito ang mga tauhan na nabanggit kanina sa kwento, sino ang mabilis at sino ang mabagal. Nalaman natin na si Pagong ay mabagal at nalaman natin na si Kuneho ay mabilis. Pangalawang aktibidad, pinamagatang damdamin mo. Dito naman, kailangan natin tukuyin ang damdamin na ipinakita sa kwento at iugnay sa pangalan ng tauhan. Ito ay tinatawag na matching type. Para sa column A, nandito ang masaya at sa B, nandito ang malungkot. Ating iuugnay, sino ba ang nakaramdam ng masaya sa pagtatapos ng karera? Si Pago. At sino naman nakaramdam ng kalungkutan? Si Kuneho. At pangatlong activity na pinamagatang lakbayin mo. Dito naman, ating aalamin ang pag-uulit ng mga pangyayari. Ating ilalagay ang 1, 2, or 3 at ang pagkakasunod-sunod nito. Una, nagsimula si Kuneho at Pagong sa karera sa gubat. Ito ang una. At ang pangalawa, nagpahinga at nakatulog si Kuneho sa ilalim ng halamanan. At ang pangatlo, ay nanalo si Pagong at muling nakabalik sa gubat ng finish line. Para naman sa pang-apat, saan ka pumunta? Ating tukuyin ang larawan ng tagpuan. Lalagyan muli natin ng 1, 2, o 3 para ipakita ang pagkakasunod-sunod ng tagpuan ni Pagong at ni Kuneho. Ang unang larawan ay dumaan sila sa gubat kung saan nag-start ang karera. At ang pangalawa ay namahinga si Kuneho sa halamanan. At ang pangatlo naman ay natapos ang karera sa finish line. Para sa panghuling aktibidad, liham kay Pagong. Ang panuto, kailangan natin sumulat ng isang maikling liham para kay Pagong ayon naman sa kwento. Dito, kayo naman ay susulat ng isang maikling liham mga bata. Dito ang kailangan niyong gawin. Mahal kong kaibigan, nagsisisi na ako sa lahat ng aking ginawa noong araw ng karera. Humihingi ako ng paumanhin. Ito ang isang halimbawa na ito dapat ang gagawin mo mga bata para sumulat ng isang liham base sa kwento. Ayun lamang ang ating mga aktibidad. Nawa ay marami kayong matutunan sa ating kwento na pinamagatang Ang Kuneho at ang Pagong. Muli, ako si Teacher Diana na inyong tagapagkwento. Maraming salamat sa pakikinig.